Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ay nais ko munang tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, bago kayo umupo, ay nais ko munang pulutin ninyo ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at ihanay ang inyong mga upuan. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Magsiupo ang lahat. Ngayon ay magtatala tayo ng liban. Okay, asanas? Yung bae? Magaling at walang liban ngayong araw. So ngayon, sino sa inyo ang nagkakaalala sa ating tinalakay kahapon? Yes, Mark. Very good. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pamayanan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. So, ano ang tawag sa kanilang bahay noon? Yes, Mary Grace. Tama. Ang tawag sa kanilang bahay noon ay ang bahay kubo. Ano naman ang mga materyales sa kanilang mga ginagamit dito? Yes, Vince. Very good. Ang mga materyales sa kanilang ginamit dito ay ang pawid, kawayan at lipa. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon mga bata ay may papakita ako sa inyong larawan at pipili lamang kayo kung saan ninyo gustong tumira at bakit. So ito ang bahay na kubo at ang bahay na bato. Yes, Mary Grace. Magaling. Sino pang gustong sumagot? Magpataas ng kanang kamay. Yes, Dave. Magaling. Si Mary Grace daw ay gustong tumira sa bahay kubo dahil mas malabig at mas komportable siyang tumira dito. At si Dave naman ay gustong tumira sa bahay na bato dahil mas matibay at mas hindi madaling masira. So magaling mga bata, ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon naman ay aalamin natin kung paano nabago ang panahon ng mga Pilipino noong dumating ang mga Espanyol. At yan ay tatalakayin sa atin ni Sir Ivan. So ngayon, alamin natin kung paano nagbago ang mga panahanan ng mga Pilipino nung dumating ang mga Espanyol. So bago dumating ang mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nakatira sa bahay, kubo na gawa sa kawayan at lipa. Ito ay maliliit at nakataas. Nang dumating naman ang mga Espanyol, ipinakilala nila ang bahay na gawa sa bato, kahoy at tisa. Mas malaki at mas matibay ang bahay at mayroon ng iba't ibang mga silid. So base sa mga larawan ng mga bahay na bahay kubo at bahay na bato, ano ang mga nakikita nyo mga pangunahing pagkakaiba ng dalawang bahay? Okay, Daryl. Okay, ano pa? Yes, Grace. Okay, so talagang nalalaman ninyo kung ano ang mga pangunahing pagkakaiba ng dalawang bahay. Okay, so talagang naunawaan din ninyo kung ano ang ating lesson ngayong araw. So mabuti. So ngayon, meron akong mga larawan dito ng mga bahay kubo at bahay na bato. So ang gagawin ninyo ay paghihiwalay ninyo ang mga larawan at ilalagay sa dalawang kategorya. So ang dalawang kategorya ay bago ang Espanyol at pangalawa ay panahon ng Espanyol. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ay, ang susunod nyong gagawin ay bumuo ng pangkat at gumuhit ng dalawang uri ng bahay. So dalawang uri ng bahay. Una ay bahay kubo at ang pangalawa ay bahay na bato. So lalagyan din ninyo ito ng label kung ito ba ay bahay kubo at bahay na bato. So tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ay ipasa na ang papel dito sa harapan. Kanina, itinalakay ni Ginoong Ivan ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. So meron akong katanungan.
Ano ang pangunahing pagbabago ng panahanan ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol? Tama. Ang pangunahing pagbabago ay napalitan ang bahay kubo ng bahay na bato. Mas malaki at matibay ang mga bagay noong panahon ng Espanyol at iba pang materialis na ginagamit. Para sa inyong pagtataya, kumuha ng 1 sa 4 sa bahagi ng papel at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang tradisyon na bahay ng mga katutubo bago dumating ang mga Espanyol? Ikalawa, anong materyales ang karaniwang gamit sa bahay na bato? At ikatatlo, ano ang ipinapakita ng pagbabago sa panahanan noong panahon ng Espanyol? Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang modernong bahay at isulat sa 3 at 5 pangungusap kung paano ito naiiba sa bahay kubo at bahay na bato. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat.